Yan ang katotohanan. Hindi tayo binibigyan ng sakit ng Panginoon para tayo disiplinahin. Bagkus, bumaba si Jesus dito hindi lang para tayo iligtas sa apoy ng impyerno, kundi para tayo ay pagalingin. Lord, ay alive yung aking mga kapatiran, ng aking mga kabeloved. Praise the Lord. No? Hindi naman tayo na baha dahil kagabi ay maulan. Pero salamat at nandito tayo nagkatipon upang unang-una sa lahat ay papurihan ang Panginoon. Amen ba? Amen. So bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat, kami po'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinayaman. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tinataas po namin ang mensahe ngayong araw na ito. Holy Spirit, kayo ang kumilos sa bawat isa, lalo na po sa akin. Gawin niyo lamang pong mouthpiece ang aking bibig para po, Panginoon, mapapurihan kayo at lahat po ng revelation ngayon, Panginoon, ay maintindihan po ng bawat isa. Kayo po ang maitaas sa lahat ng aming gagawin at sasabihin. Sa inyo lamang po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Yes, praise the Lord. Okay, so wala na po ako marami pang introduction. Agad, mag-review na po tayo nung last week na ating pinag-aralan. Ang title ng ang ating series ay Reigning Through Grace. Ano ba yung reigning? Naghahari. No? Ang mga beloved, ang mga saints ay naghahari. Naghahari sa lahat ng bagay. Kaya pinag-aaralan natin isa-isa. Nung una, reign over sin. Last week, ano yung last week natin? Okay. So, marami tayong mga pag-aaralan tungkol sa biyaya ng Panginoon. So eto, review muna tayo. Ano ba yung beloved walk natin last week? Number 1, reclaim your identity. Kailangan grounded tayo sa ating identity. Kasi pag alam natin kung sino tayo, kahit saan tayo sumabak na gulo, kahit anong sitwasyon na meron tayo, kapag alam mo na anak ka ng Diyos at ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, hindi ka maliligalig. Amen? Hindi ka kayang gapiin kahit ng kasalanan, hindi ka kayang gapiin ng anumang sitwasyon na nangyayari sa buong mundo at sa ating bansa. Kahit sa bulsa, nagtaasa na ang mga presyo, tama? Hindi ka matatakot kasi alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano ang identity natin? Tayo ay anak ng Diyos. No? Nasa atin ang pabor, nasa atin ang pagpapala ng Panginoon. Receive the restoration. Number 2. Sa totoo lang naman, paminsan-minsan, nagfe-fail tayo. Even you fail, God still loves you. Huwag kang tumalikod sa Panginoon. Instead, remember your identity and then, anong gagawin natin? Come back to your senses. Balik ka sa iyong ulirat, kumbaga. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid ka na sa harapan ng Panginoon, kaya alam mo na ang Panginoon ay mahal ka, iwanan mo yung mga failure na yan, humarap ka sa Panginoon, and sabi nga, di ba ng Panginoon sa Bible, go and sin no more. Number 3, resist the culture. No, yung mga uso ngayon, no? Kung mali. Because we are a new creation, we no longer conform to the pattern of this world. Iba na tayo. Hindi na tayo nakikiayon kung ano yung pattern ng mundo na ito. Diniscuss natin yun eh. Pwede niyong balikan yun sa YouTube, sa Facebook. No, pag-aralan yung muli.
Lahat ng mga pinag-aaralan natin, foundation upang tumatag tayo sa Panginoon. Amen? So, we also discussed last week na merong covenant. May unang covenant. Ano yung unang covenant? Abrahamic covenant. Yun ay foretaste of grace. Na kahit si Abraham ay nagkakasala, patuloy pa rin siyang binibiyaan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa covenant. Dumating ang panahon na ang mga Israelita ay naging matigas at rebellious talaga. Matigas ang ulo at rebellious talaga. At nagyabang sila sa Panginoon. Kaya namin yan. Natatandaan niyo yung lesson natin last week? Kaya namin yan. Ibigay mo lahat ng mga utos mo. Kaya namin yan sundin. So nakita ng Diyos ang puso nila ari. Pasama na ng pasama. Pasama ng pasama dahil yung nature ng tao, ano yung nature ng tao? Sinful nature. Dahil sa sinful nature na yun, lumalabas na talaga yung kasamaan. Palabas na ng palabas. So para mag-guide itong mga tao na to na rebellious, mag-guide itong mga tao na to matatagas ang ulo, ibinigay ng Lord ang commandments. Eh, sino may gusto? Ang Diyos ba? Kasi pag yung katumbas ng 613 laws, yung 10 commandments at yung 603 laws, ang katumbas nun, pag hindi mo yun nasunod, ay may katumbas na parusa at curse. Eh bakit ganun? Di ba pagka matigas ang ulo ng mga alaga, pinapalo para sumunod? So ganun yung ginawa ng Panginoon, kaya ibinigay yung laws na ito. Nang sa ganun, maging guide ng mga taong may sinful nature. Praise God, wala na tayo sa ganung era. Nasaan na tayo? Under na tayo sa new covenant at under na tayo sa biyaya o grace ng Panginoon. Amen? So ano yung purpose ng law? Bakit binigay iyon? Number 1, to break fleshly pride. Number 2, to show man's inability. Number 3, to bring about the knowledge of sin. And number 4, to point to grace. So yan lang yung review natin nung last week. Today, ang pag-uusapan natin ay living out your reign every day, grace beyond the misconception. Itong nakaraang linggo, di ba? Nababalita nyo ba yung China daw pinukpok yung isang Coast Guard. Pinakita pa rito yung bukol. Ano daw talaga tayo, binubuli daw tayo ng China. Sumunod na araw, may binalita naman ng mga sa China page, Chinese page na hindi daw sila yung nauna. Ang nauna daw ay ang mga Pilipino at meron talagang video. Nauna man o hindi, namukpok siya. Di ba? Yeah. So nagkakagulo na ang Pilipino. May kampi doon sa Chinese, may kampi dito sa Pilipino. Sumunod na araw, binombahan na naman daw ng tubig. Yung mga Coast Guard, binombahan daw ng tubig. Yun ang pinapakita ngayon ng mga Pilipinas, binobomba sila ng tubig. Tapos naglabas na naman yung Chinese. Yung tubig, doon lang, nagpo-flow lang doon sa, sa kanilang ship. So hindi naman daw sila binobomba. Ganun pa man, nananakot, nagtitreat, di ba? Pero ano ba talaga yung totoo? So, labanan sila. Merong mga misconception. Ano yung misconception? Ano ba ibig sabihin ng misconception? It is an incorrect idea, view, or opinion that is wrong because it is based on faulty thinking, incorrect information, or a misunderstanding of a situation. So yun yung ibig sabihin ng misconception. May mga misconception pala sa turo sa Bible? Yes, meron. Pero bago natin i-debunk yung misconception na yan, balikan muna natin, ano ba ang meaning ng grace? So what is grace?
Grace is defined as the unearned, unmerited favor and love of God toward humanity. It is fundamentally getting what you do not deserve. So, hindi natin deserve, pero binigay sa atin. Deserve ba natin ang kaligtasan? No, makasalanan tayo, pero ibinigay sa atin yon sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng biyaya ng Panginoong Hesus. Amen? By grace, through faith. Natanggap natin yung salvation na yan. So hindi lang basta salvation, hindi lang basta tayo nagkaroon ng eternal life because of Jesus Christ. Hindi lang basta tayo ay wala, hindi na pupunta sa impyerno, pupunta tayo sa langit, sa lahat ng naniwala sa Panginoon. Hindi lang natapos doon ang Diyos. Kasi mabuting Diyos siya. May bonus pa. Basahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Pag pinag-aralan natin yung save dyan, sa Greek ay sotso. Sabihin nyo nga, sotso. Literally means to save, to rescue, to deliver, to heal, to preserve. To heal. Para tayo ay gumaling. Hindi lang physically, pati emotionally. Sa lahat ng bagay na merong kang sakit, na merong masakit sa'yo, tayo ay pinagaling ng Panginoon. To preserve. Iniintay na lang natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Nakapreserve na tayo, kumbaga sa di ba, yung mga pinipreserve na pagkain, hindi nabubulok. So tayo, hindi na tayo maaalis. Once na nasa kamay ka na ng Panginoon, hawak-hawak ka na niya forever. Nakapreserve ka na. Saan? Pagdabalik ng Panginoon, magra-rapture, kukunin tayong mananampalataya para hindi natin maranasan yung darating na tribulation o yung darating na wrath of God. Nasa biyaya pa tayo ngayon, kaya today is the day of salvation. Napakahalaga na ma-share natin si Jesus Christ sa iba. Oo, alam nila yung pangalan ng Jesus Christ. Ang tanong, meron ba silang relationship? Tinanggap ba nila si Lord Jesus Christ ng Lord and Savior? O alam lang nila na, okay, andyan si Jesus, alam lang nila. Pero wala silang direct na relasyon. So kapatid, I urge you, malapit nang bumalik ang Panginoon. Share the gospel to everyone, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Amen? So another verse, Titus chapter 3 verse 5. Ayan, makikita din natin dyan yung save. Sotso, not by works of righteousness which we have done, hindi sa mabubuti nating gawa. Hindi dahil tayo'y righteous. Pero saan? But according to His mercy. He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ang washing of regeneration dyan ay pagiging born again. At renewing of the Holy Spirit, mula nung na born again tayo, pumasok sa atin at nanirahan sa ating spirit ang Holy Spirit. So ang saved dyan ay sotso din. Amen? So ang sotso ay all-inclusive. Hindi ka lang niligtas, papuntang langit, pinagaling ka pa, pinreserve ka pa, para tayo ay mapasa Panginoon pagdating ng panahon. Ang sakit, ang curse, lahat yan nawala. Dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Now, debunk natin ang misconception about sickness. Ano ang misconception about sickness? Ang sinasabi nila, God uses diseases to chastise you. Ginagamit ng Diyos yung sakit para ikaw ay disiplinahin o parusahan sa ginawa mong kasalanan. May narinig kayong ganyan? Meron, di ba? May mga paniniwala na ang sakit ay hindi kasama daw na sa salvation. So tinatanggap nilang may sakit sila. Okay lang to, bigay to ng Diyos kasi nagkaroon ako ng kasalanan, kaya deserve ko to.
So nakakalimutan nila yung tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. O maaaring hindi nila alam na kasamang tinapos ni Jesus, pati ang sakit. Meron namang mga tao na tinatanggap nila na nagkasakit sila o may sakit sila upang matutunan nila ang pagiging humble, mapagpasensya. Ano pa? Yung bang, lalo akong lumalapit kay Lord dahil sa sakit ko ito, kaya binigay niya to sa akin. Diba? Sabi nila, pwede namang matuto, di ba, ng walang sakit? Amen? Pwede naman, tama. Pwede namang healthy ka, natututo ka maging humble. Healthy ka, natututo ka ng self-control. Healthy ka, natututo ka maging mapagmahal, mapagpatawad. Kailangan mo pa bang magkasakit? Hindi na. Ang iba naman, bigay ito ng Diyos, kaya tatanggapin ko. Bigay ng Diyos, tatanggapin niya pagkatapos magpapadoktor. Huwag ka magpadoktor kung bigay ng Diyos, tama? Para sumunod ka sa Panginoon. Amen? So hindi gusto ng Diyos na tayo ay may sakit. Kaya nga salamat din sa mga doktor dahil kapareho sila ng Panginoon ng misyon. Tayo ay gumaling. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay may sakit eh. Amen ba? Ang tanong, gusto niyo ba yon? May sakit kayo? Kahit ako ayoko eh. Sabi ko magtatrabaho na ako ng mga mabibigat, wag lang ako magkasakit. Amen? Kahit anong trabaho yan. Basta wala lang sakit, ako'y malakas malusog masigla. Lagi ko sinasabi yun. Yung mga nararamdaman, symptoms lang yan, layan. Faith in action. Tayo. Gawa. Does God chastise us with sickness and disease? Yan ang tanong. Pagka ganon, na akala mo, pinaparusahan ka, at akala mo, dinidisiplina ka ng Diyos sa pamamagitan ng sakit, ano ang mafe-feel mo? Takot. Fear. Natatakot ka. Di ba sabi sa Bible, hindi tayo binibigyan ng spirit of fear ng Panginoon. Ano binibigay ng Lord? Power of love? No? Sound mind? Yun ang binibigay ng Lord, hindi takot. Oo, yung mga ganitong mga paniniwala ay under the law. Noon. Kasi sabi sa noon, 7 times na nagawa ng mga Israelita ang yung kasalanan na nagawa ng Israelita, 7 times ang parusa na ipagkakaloob ng Panginoon. Saan natin yun mababasa? Leviticus chapter 26 verse 28. Oo, dati ganyan. Pag nagkasala ka, may sakit. Hello? Under the old covenant pa ba tayo? Wala. Under tayo sa new covenant of grace. Tinapos na lahat ng curse, lahat ng parusa, binigay na, pinataw na sa dugoang katawan ng Panginoon. Amen? So, hindi gusto ng Diyos na meron tayong sakit. Ay naku, isa lang yata yung ayaw ng sakit. Lahat ng chastisement, lahat ng punishment, tandaan nyo, lahat ng curse, kapag binubulungan ka ng kaawa, ayan, kasi naligo ka ng hating gabi, kaya ka sinisipon, kasalanan mo yan. Oh, reject mo yun. Reject mo yun. Hindi yun dahil naligo ka. No? I-receive mo sa Panginoon, Lord, ako'y pinalakas mo na, pinalusog, pinasigla. Kasi may mga tao dito talaga hindi matutulog na hindi naliligo. Mas masarap kasi yung yung fresh ka bago ka humiga. Or kung hindi ka man maligo kahit lang ba, yung punas-punas. 'Di ba? Mas masarap matulog yung alam mong magaang sa pakiramdam ba. At sasabihin nila, uso yung trangkaso. Tatanggapin. Kahit anong uso yan, hindi ka tatablan.
No plagues come near your dwelling. Sabi sa Psalm 91, di ba? Walang plague, walang sumpa, walang mga uso-usong sakit ang pupunta sa iyo. Kasi nire-reject mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen? Ngayon, tignan natin itong prophecy from Isaiah. Sahin natin. Surely, He has borne our griefs. Yung griefs dyan sa Hebrew ay koli. Literally means sicknesses. So, kinuha ni Jesus yung mga sicknesses. And carried our sorrows. Ano yung sorrows? Pains, sufferings. Sabi, mga emotional pains mo. Mga nagwo-worry ka. Nagsasuffer ka. Sa mga kasamahan mo, ganyan, no? Dinala yun ni Kristo. Yet we esteem Him stricken, smitten. Talagang binugbog si Kristo dahil doon sa kasalanan natin, dahil doon sa mga pain natin, no? By God and afflicted. No? Sa Kanya pinataw talaga lahat yun. Yung mga sorrows natin, dinala niyo yun lahat. Next, but He was wounded for our transgression. Totoo ba na nagkaroon ng sugat-sugat si Jesus Christ? Yes. Dahil ang pinangpalo lang naman sa Kanya ay isang maliit na bakal na may siwang na kapag ipinataw sa Kanyang katawan, paghugot noon, kasama ang laman. He was wounded because for our transgression, He was bruised. Talagang kinrush siya for our iniquity, sa ating mga kasalanan, sa ating pagrebelde, talagang tinapakan pa. Alam mo yung kay Antonio? Alam niyo ba yung Antonio? Yung cockroach. Di ba tinapakan mo na, ano pa? Inunday-undayan mo pa ng kembot. Kasi hindi nga mamatay-matay yung cockroach. Buhay ka pa. So, grabe, ganun yung ginawa kay Jesus Christ. Tinapakan na. Sinayawan pa, inunday-undayan pa. Amen? Bakit? Pinagtatawanan siya sa krus. Kinuha nga yung kanyang robe, kanyang suot. At pinag-aalipos siya doon. Di ba? Tinapaktapakan mo integridad ng Panginoon. Bakit niya yung ginawa? The chastisement or punishment for our peace, para sa ating kapayapaan, was upon Him, and by His stripes, yes, amen. Amen. Bakit niyo tinanggap lahat yun? Para sa ating kapayapaan. Para sa lahat ng Kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Amen. Amen. So, Prophet Isaiah was saw a prophetic vision of our Lord Jesus Christ on the cross. Kasi Isaiah yan eh. So, vision yan ni Isaiah. Jesus bearing the punishment for our transgressions, for our sins. So, nakita niya yung vision na yan. Did Jesus really heal all diseases and cast out demons? Okay, Isaiah. So, ang tagal. Isaiah pa lang, pinrophesy na ni Isaiah. Totoo ba na nagpagaling si Jesus? Totoo ba na nag-cast out siya ng mga demons? Basahin natin. Matthew chapter 8, verse 16 to 17. When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him. And He drove out the spirits with a word and healed some, many, all the sick. He healed all the sick. So walang hindi pinagaling ang Panginoon. Lahat ng dinala sa Lord, kahit hindi naniniwala sa Kanya, pinagaling niya. Amen? So prophecy yan ni Isaiah at nangyari. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Nangyari?
Kaya walang sinasabi ang Panginoon na hindi nangyayari. Pag sinabi ni Lord, mangyayari. Ano lang ang gagawin natin? To believe and receive. All the promises of God in Christ are yes and amen. Kung may pangarap ka at naka-align yan sa salita ng Diyos, mangyayari. Amen. Natupad lahat yun. Pinagaling ni Jesus. Mangyayari pa ba yun ngayon sa atin? Lalo na, yes, di ba? Bakit? Lalo na namatay na si Jesus para sa mga kasalanan natin. Mas mangyayari sa atin. Just believe and receive. So ano man yung nararamdaman mo, ngayon, may sakit ka man ngayon, paniwalaan mong pinagaling ka na ni Jesus. Alam niyo yung Passion of Christ ni Mel Gibson? Napanood niyo yun? Matagal na yun eh. 10 years ago na yata yun or more than 10 years. Pag papanoorin mo yun, grabe yung grabe yung mga hataw ni Jesus Christ. Pero pinagaan yun. Magaan na magaan kasi hindi siya papasa sa ano. Kung susundin nila talaga yung nasa Bible, hindi yun papasa, hindi yun mapapanood ng tao. Kaya ginaanan pa nga yun. Magaan pa yun? Oo, magaan pa yun. Kasi ang sabi sa Isaiah chapter 52 verse 14, hindi na siya nagmukhang tao dahil sa mga sugat niyang natamo. Grabe, ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus nang sa ganun, tayo ay mapagpala, tayo'y mapatawad, tayo'y mapagaling. Hindi ba dapat purihin natin ang Panginoon dyan? Hindi lang physical healing ang katapat nun. Pati yung emotional pain mo. Alam ko meron kayong mga bigat-bigatin sa dibdib. Kasama yun. Kasamang ibinigay ni Jesus ang kagalingan doon. Diba, marami kang worries, marami kang iniisip, marami kang sama ng loob. Cast them all to God, for He cares for you. Ibigay mo na. Wag mo nang damdamin. Wag damdamin ang kasawian. Diba? Cast them to God. At kapag itinaas mo na sa Panginoon, don't worry na. Hakuna Matata, eka nga doon sa yung pinanonood nating Lion King, Hakuna Matata, di ba? Huwag ka nang mag-worry. Huwag mo nang. Lord, pahiram nga muna. Gusto ko lang mag-imo. Ang sama ng loob ko sa kanila. Huwag ka nang ganon. Pag itinaas mo na sa Panginoon, bigay mo na sa Lord. Amen? So let us receive the love of God and the healing. No? Ready. Actually, dahil nasa atin na ang Holy Spirit, we have the authority to cast out all the infirmities inside us. Cast out mo. Bakit? Sabi nga sa Luke, di ba? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. So kung rayumak, umalis ka sa katawan ko in Jesus' name. Ikaw ba yung magpapagaling? Hindi. Yung power na nasa loob mo, yung power ng Holy Spirit, yung Holy Spirit na nagpabangon sa Panginoong Hesukristo, ay siyang Holy Spirit, ay siyang power na meron kayo inside your born again spirit. So you can cast out. Even yung mga tinawag ka, may nadidemon possess, you can cast them out sa pamamagitan ng salita. Naalala ko si Kumare. Andito si Kumare. Tinawag ako ni beloved Agnes. No? Mabanggit ko lang, hindi ako nagpaalam. Kasi may nadidemon possess sa kanila, tinawag ako. Ano ba kapangyarihan ko noon? Wala naman.
Pero pinaniwalaan ko na ang Holy Spirit ang kikilos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mawawala ang demon sa loob nung, ano ba yun? Hipag. Hindi ako maniwala. Minsan, totoo ba ito? Nung kinuwento niya na, bigla na lang daw, buti sana kung umuurong ng paa. Hindi, mula ulo. Kumikilos na gumaganon eh. Hindi, mapakalakas. Pero nung dumating ako at sinabi ko, ang pangalan lang ng Panginoong Jesus, walang makapangyarihan na pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? At hindi kaya tayong gapiin ng anumang demonyo na meron dyan. Nakikita lang natin tao, pero ang totoo may mga spirits dyan na naglilinger. At binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon doon. At binigyan tayo ng authority. Mangyayari pa bang gagaling ako? Ang paggaling, merong instant, merong process, dahan. Merong pinagaling si Jesus Christ na bulag eh. Nung una, nilagyan niya ng putik, sabi nung bulag, may nakikita lang ako parang anino. Inulit uli ng Panginoon. O konti pa, inulit uli. So ibig sabihin, may instant na gumaling, merong process dahan-dahan. Pero ang tumbok nun, kung naniniwala ka sa tinapos na gawa ni Jesus, ang tumbok nun, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Kung sa Old Testament nga Old Testament yun may pinagaling ang Panginoon, dinagdagan pa ang buhay Sino ba yon? Si King Hezekiah ng Judah. Si King Hezekiah was one of Judah's most righteous kings. Bakit siya righteous? Lahat ng mga estatwa, lahat ng mga worship ng tao ng Old Testament, pinagiba niya, winasak niya. So, namuno siya ng maayos. Obedient siya sa Panginoon, kaya siya isa sa righteous king nung panahon na yan. Alam niyo, nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng boils. Karoon siya ng skin tumor. At sinabi sa kanya na Isaiah, mag-e-end na yung life mo. Alam mo yun, pag sinabi ng doktor, isang bulati na lang ang pipirma sa'yo. Di ba? Di ba may ganon? Alam niyo, ang ginawa ni Hezekiah, no, sinabi sa kanya ni Prophet Isaiah, mag-e-end na yung life mo. Kasi nga may sakit siya. Alam niyo kung ang ginawa niya? Nag-pray siya. Humarap nga siya sa wall. Doon siya nag-pray, Lord, please, alalahanin mo ako. Tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Alam niyo po ba? Gumaling siya, nag-extend pa ang life niya ng 15 years. Galing, no? May palatandaan pa nga siyang hiniling. Lord, ano ang palatandaan na pinagaling mo na ako? Alam niyo yung araw, yung anino ng araw. Umurong, pa-backward. 10 steps. Nung nakita niya yung miracle na yun, okay, pinagaling na ako. Mga tao, mahilig pa ng to see is to believe. Diba? Pero tayo, by faith, naniniwala. Amen? Ito yung mga yung kagaya kay King Hezekiah. May symptoms pa ako Paano ako sinabi pinagaling ng Panginoon? May symptoms pa nga ako. Masakit pa nga yung mga mga gani-ganito ko Kapag wala nang masakit at saka ako pinagaling ng Lord. Yun yung mga walang pananampalataya. Ang tawag doon, unbelieving believers. Believers siya pero hindi siya naniniwala. Pero hindi na tayo ganun. Tayong mga nasa biyaya. Kasi naniniwala tayo na lahat ay ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin. Amen? Okay. Kung sa Old Covenant, napagbigyan si Hezekiah, how much more tayong nasa New Covenant of Grace? Diba mas madali sa atin? Kasi righteous na tayo sa harapan ng Panginoon. Siya kumilos pa para maging righteous Tayo ibinigay na yung righteousness ni Jesus Christ sa atin. Kaya effectual.
effective ang prayer natin sa Panginoon. Ano man ang hilingin natin, panampalataya na natin na dininigyan ng Panginoon. Okay. May mga nagtuturo about Paul. O, totoo ba? Si Paul nga, binigyan ng thorn of flesh eh. Sabi sa Bible, narinig niyo yan? Meron nga sakit si Paul eh. Para hindi daw siya maging mayabang. Tapos sasabihin mo, hindi bibigay ng Diyos yung sakit. Binigyan nga si Paul. Sige, basahin natin. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. At upang hindi ako magmayabang, ito yung sinasabi ng iba, binigyan ako ng sakit para hindi ako maging mayabang, maging humble ako. Diyan nila kinuha yan. Pero di nila naiintindihan kung ano yan. At upang hindi ako magmayabang dahil sa mga kahangahangang bagay na ipinahayag sa akin. Binigyan ba ng revelation si Paul? Binigyan ba? Yes. Ang daming revelation kay Paul. No? Sabi diyan, binigyan ako ng isang tinik sa laman, thorn in the flesh, na nagsilbing sugo ni Satanas upang ako'y pahirapan. Ito nga'y upang hindi ako magmayabang. So many theologians believe na physical health issue ito ni Paul. Kasi sa Galatians sinabi niya may sakit siya, afflicted siya ng sakit. Pero tignan niyo muna yung sinabi dyan. Ano yung tinik sa laman? Ano yung thorn in the flesh? Di ba pag kami sama tayo ng loob, anong sinasabi natin? Tinik yan sa aking dibdib. Ngayong may makulit, may mang aasar sa'yo, tinik yan sa aking dibdib. Di ba idiom yun? Kumbaga expression yun. Tama ba? Tama? Tinik yan sa aking dibdib. Tinik nga ba yun? Tinik ba yung tao na sinasabi mo? Tinik ba yun sa dibdib mo? Hindi. Expression yun. Parang iyan, thorn in the flesh. Tignan mo, sino ang nagbigay? Sabi ng iba, yung may misconception, sabi ng iba, binigay ng Diyos ang sakit. Ano sinabi dyan? Nagsilbing sugo ni Satanas, messenger of Satan. Sinabi ba dyan, sakit? May sinabi ba dyan, sakit ang binigay kay Paul? Wala. No, di ba? Ang messenger of Satan, sino rito yung nakararanas na may sinisiraan sila? Sino rito yung nakakaranas na ang bigat ng mo kasi ang kulit-kulit na itong kaibigan ko ito, itong anak ko na ito, itong magulang ko na ito, ang sakit talaga sa bangs. Ngayon, bago na nga pala, Gen Z, ang sakit sa bangs. Hindi na tinik sa laman. Sinauna na pala yun. Ngayon, masakit na sa bangs. Di ba? Kasi di ba masakit sa ulo? So instead of ulo, ang sakit sa bangs. Di ba? Mga salita ngayon talaga kasi ang words natin, ang mga natin alive eh. Kaya nagbabago. Nakukuha ninyo? Hindi yan sakit na afflicted. Hindi yan sakit sa katawan. Kundi sakit sa kanyang dibdib. Sino nagpadala? Ang Diyos ba? Sino? Sino nagpadala? Si Satan. Kaya huwag kayong magagalit sa mga naninira sa iyo. Huwag kayong magagalit sa mga nang-iinis sa iyo. Huwag kayong magagalit sa mga nagper-persecute sa inyo. Bakit? Ginagamit lang sila ni Satanas para ikaw ay maging mainit ang ulo mo, maging masama ugali mo, no? Pero hindi ang Diyos ang nagpadala, si Satanas. Ipag-pray mo yung tao. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na gamitin siya ni Satanas. Tama? Tama ba? Okay, mahalin mo. Mahalin mo, pag-pray mo. Kesa naman sa, ikaw di ka tumigil. Naku, nagsabunutan na. Di ba nakikita niyo sa nagsasabunutan. Bugbugan dito, bugbugan doon. Nawawala na ang self-control. Tama? Tama. So nangyari rin yan kay Paul. Ang Christian, hindi siya exempted sa persecution. Hindi siya exempted. Meron magpe-persecute talaga sa atin. Ayan. Born again. Naku, dati sinasabi pa, buwang kami.
buwang agin, di ba? Buwang agin. Burn again, burn. Nasusunog daw. Pero alam nyo, kung meron kayong pinagdadaanan na tinik sa dibdib ninyo, tinik sa laman ninyo, may pangakong maganda ang Panginoon. At ito ay sinabi kay Paul. At ganun din sa atin, sinasabi din ito ng Lord sa atin. 2 Corinthians, next verse. Ilang beses inulit ni Paul ito. 3 ulit akong nakiusap sa Panginoon tungkol dito na sana'y iwan na ako nito. Ayaw, makulit talaga yung nagpe-persecute sa kanya. Ngunit, sinabi niya sa akin, sinabi ni Lord sa kanya, at sinasabi din sa atin ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. My grace is sufficient for you. Sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubos na nahahayag sa kahinaan. Dahil dito, masaya kong lalong ipinagmamalaki ang mga kahinaan ko upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. The more na tinatanggap natin na hindi natin kaya, the more na ang biyaya ay mapapa sa atin. When I am weak, I am strong. Kasi kapag kakaya mo pala, pababayaan ka ng Diyos. Sige, kaya mo naman pala. Pero pagka in-acknowledge mo na kailangan mo ang Diyos, siya ang kikilos para sa'yo. Amen. So, mawawala ang pagyayabang natin. Mawawala ang pagiging self-righteous natin. Tama? Kaya nga sabi, God does not use disease to discipline you. Because disease is the very thing Jesus came to sotso. Ano ibig sabihin ng to sotso? Rescue and heal you from. So, hindi ka nagkasakit dahil para ikaw ay parusahan o para ikaw ay disiplinahin. Tinapos na yan ni Kristo sa cross. Misconception number 2. God uses accidents and bad circumstances to chastise you. Ay, nadisgrasya siya para siya ay disiplinahin. Nagkaroon siya ng masamang sitwasyon dahil siya ay masama, kaya pinaparusahan siya ng Lord. May naniniwala dyan? Sinasabi pa nga nila karma, pero hindi yun tama. Ang karma ay galing sa ancient Indian belief. So, walang karma sa Kristiyano, ha? Amen? Hindi na tayo tinatablan nun kung yun man ay sa Indian, hindi. Walang ganun kasi tinapos na ni Jesus yun eh. So, yun yung isa sa misconception. Pastora, talagang may parusa. Kung Diyo ka naniniwala, sige, hindi na ako makikipag-deal sa'yo. Pero, hindi yan ang totoo. Hebrews chapter 12, verse 6. Because the Lord disciplines the one He loves. O, tignan mo, pastora, dinidisiplina tayo ni Lord. And He chastens. O, tamo, pinaparusahan tayo. Ano yung sinasabi mo, wala ng disiplina, wala ng parusa? Everyone He accepts as His son. Teka muna. Ipaliwanag natin yung verse na yan. Ang nakikita nating chastens ay translation lamang ng English. Kaya bumabalik tayo sa totoong pagkakasulat ng salita. So ano ang Greek ng chastens? Galing ito sa paideo, comes from pais. Pag sinabi mo pais, ito yung galing dito galing yung word na pediatrician. Pais, ibig sabihin pambata. Tama? And deo means to train a child. So training ng bata. Training ng bata. Chastens. So parang, kumbaga sa translation, parang hindi magandang translation yung chastens eh. Kung titignan mo sa original na Greek. Napaka-unfair naman ni Jesus. No? Kung ang punishment ay tatanggapin pa rin natin, unfair yan kay Jesus. Bakit? Tinapos na niya lahat eh. Unfair naman, napaparusahan ka pa, pinarusahan na si Jesus. Alam nyo, miski sa justice system natin dito,
kapag ka meron ng sumapo, meron ng naparusahan sa kasalanan na yun, hindi po pwede pati yung anak ikukulong mo. O halimbawa, yung tatay, nagkaroon ng kasalanan, ikinulong. Tapos ikinulong mo yung anak na wala namang kaalam-alam. Hindi pwede yun sa justice system natin. Ang tawag doon, double jeopardy. Kung sino yung may kasalanan, yun na lang. Si Jesus, lahat ng kasalanan natin siya na ang tumanggap. Napaka-unfair naman kay Jesus. Naku, paparusahan pa rin tayo. Tama ba? Tama ba? Andiyan pa ba kayo? Is God a good father? Naniniwala ba kayong God is good? Yes, God is good. O kayong mga magulang, o kayong lahat. Kung parusa ang gusto, i-injection nyo ba yung bata? Bata kasi, di ba, chastens, pediatrician, padeo, pais, bata. Para matuto tong bata na to, i-injectionan ko ng virus at saka bakterya nang matuto tong batang to. Ganun ba? Para itong bata na to matuto na huwag maglaro ng mga fire kasi magkakasunog. Halika rito, akin daliri mo. Idut-dut mo dito sa kandila na may apoy nang matuto ka na bawal maglaro talaga ng apoy. Ganun ba? Ganun ba mag-train ng child? Ha? Ganun ba? Hindi. Hindi. No way. Kailangan kasi pag nagtuturo ka, alive ang tinuturuan mo. Pagka dinut-dut mo mag-i-infection mo, baka mag-unalive. Sinaksakan mo ng virus, baka mag-unalive. Pag nagtuturo ka ng lesson, dapat alive yung tinuturuan mo. Tama? Amen? We are no longer under the old covenant. We are under the new covenant of grace. So do not believe any lies. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan. Dapat clear sa atin ano ba yung benefit ng pagiging anak ng Diyos. So nagpaparusa pa ba ang Diyos? Pag didisiplinahin ka? Pastora, paano? Sinabi dyan, chasten, tsaka discipline. Paano tayong ididisiplina ng Panginoon? God's loving discipline number 1. Through the Word of God. Kaya magbasa tayo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Magbasa tayo ng Bible, di ba? Sabi diyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So pamamagitan ng Word of God. Magbabasa ka. Hindi ka pupukpukin para matuto. Ayaw mo. Napaka-harsh mo namang tao. Ayaw mo. Hindi ganun. Magbasa ka. Nasa Bible lahat. Amen? Number 2. Through the guidance of the Holy Spirit. Sino ang may mga Holy Spirit dito? Taas ang kamay. O yung iba, wala. So lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo, pinananahan na ng Holy Spirit. John 14 verse 26. But the Helper, sino yung Helper? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will, teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So gagabayan ka ng Holy Spirit. Pag may inner voice na nagsabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Mapapasama ka. Huwag mong pirmahan yan. Scam yan. Kang maniwala dyan sa power. O basahin mo yung mga maliliit na na inclusion dyan sa pipirmahan mong kontrata. Pag may mga inner voice na ganyan at wala kang kapayapaan, sumunod ka. Voice ng Holy Spirit. Pag nakokonsensya ka, kasi ang konsensya ay voice din ni God. Pag nakokonsensya ka, sundin mo. Kasi sinasabihan ka ng Holy Spirit, batiin mo na siya.
Sinasabihan ka ng Holy Spirit na huwag mong gawin yan sa kapwa mo. Huwag kang maging masungit. Nakukuha? Number 3, through the Christian community. Galatians chapter 6 verse 1, dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself. So tayong beloved, nagmamahalan. No? Kapag ka nakikita mo ang isang kabilabed na nahuhulog na sa pagkakasala, advise her o advise him na, kapatid, pray tayo. Kasi parang hindi na maganda yung kinapupuntahan mo. Amen? Kaya tayo nagkakaroon dito ng community. Hindi para magsiraan, kundi mag-pray sa bawat isa at magbigay ng magandang advices. Amen? So, na-debunk na natin ang misconception. So, ano ang truth? Ano ang katotohanan? Number 1, sickness and disease are never God's tools for discipline. Christ completely bore our infirmities on the cross so that we could walk in His health and life. Yan ang katotohanan. Hindi tayo binibigyan ng sakit ng Panginoon para tayo disiplinahin. Bagkus, bumaba si Jesus dito hindi lang para tayo iligtas sa apoy ng impyerno, kundi para tayo ay pagalingin. Amen? Number 2, truth. God does not cause accidents or tragedies to discipline you. He protects you from destruction and uses His words and Spirit to guide you. Amen? So, ang aksidente, hindi yan gawa ng Diyos. 4 lang. Uulitin ko na naman. Makulit ako sa inyo. 4 lang ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kumbaga bad situation o bad circumstances sa tao. Ano yung number 1? Sana kabisado nyo na. Hindi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga sakit, aksidente o mga pangit na sitwasyon sa buhay mo kung bakit nagkaganyan ka. Number 1, dahil sa mali ninyong desisyon. Number 2, dahil sa gawa ng ibang tao. Number 3, natural circumstances, katulad ng baha, tulad ng pagputok ng buwan, ng earthquake, mga natural circumstances, pero hindi yun gawa ng Diyos. Sabi nila, pagka doon sa insurance, wrath of God daw yun. Sabi lang na insurance yun. Ba't nagkakaroon ng earthquake? Kasi ang mundo po natin, as a fallen state pa, nasa fallen world pa tayo. Hindi pa ito nababago eh. Aabangan nga natin yung new heaven and new earth na darating sa mga susunod na kabanata. Itong mundo natin, papagawin to ng Panginoon. Gagawin niya yung unang-una niyang plano, ibabalik niya yun. Pero sa ngayon talagang makakaranas pa tayo ng pagbaha, pag-earthquake, kung ano-ano. And number 4, sino ang may gawa? Si Satan. But never si God. Sana kabisado nyo na yan. Na pag kami nagsasabi sa inyo, si Lord, binigyan ako ng sakit, alam nyo na kung paano nyo ito i-debunk. Amen? Ha? Amen. So, ano ngayon ang gagawin natin sa ating journey, sa ating daily living? No? When sickness or difficulties or bad situation confront us, anong gagawin natin? Okay, pagka may sakit, number 1, take Holy Communion to remember that you are already healed by the stripes of Jesus. Kaya natin to ginagawa dito eh. Bago namatay si Jesus, anong sinabi? Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa atin. Bakit? Ano ba yung ginawa? Ginawa ni Jesus sa krus. Kaya mo yun, kinakain yung bread. Sino ba yung bread? Nagsisimbolo kay Jesus Christ. No?
Bakit mo yung ginagawa? Ngayon, imaginein mo, binugbog siya, nasugatan siya, pinitpit siya, tinapaktapakan siya, inalipustas siya. Imaginein mo yun. Kung anong meron sa'yo, may sakit. Sa isip mo. Sige nga, try nyo pumikit. Ano ngayon sa katawan mo ang masakit? O sa damdamin mo ang masakit? I-try mong imaginein ngayon sa isip mo na yung masakit na yon lumilipat sa dugo ang katawan ni Kristo. Kaya nyo? Ha? Kaya ba? Ganun ang gagawin mo. Kinuha na niya. Kasi kung hindi mo imaginein sa pamamagitan lang ng salita, parang mahina. Pero kung habang kaya nga ako'y pumipikit pagkahawak ko yung bread. Kasi ini-imagine ko na yung masakit sa akin ay kinuha na ni Kristo. At pagkain ko nung bread na yon, ako'y kanya nang pinagaling. Yung alak o yung grapes na iniinom natin, pipikit ka, imaginein mo, na lumipat na lahat ng kasalanan na meron ka o nagawa ka o yung pagiging sinful nature natin, lumipat na kay Kristo sa krus. Ini-imagine ko yun. At pag inom ko, yun ay simbolo na tumigis ang dugo ni Jesus kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya anong gagawin? Kahit nasa bahay ka, pag gusto mong, pag yung sakit mo, meron ka, alalahanin mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Take Holy Communion to remember that you are already healed by the stripes of Jesus. Number 2, command the spirit of sickness to leave your body, then put your faith in action. Yung kanina yung sinabi ko, cast out, and then kumilos ka. Hindi ako makakilos. Mga kasukasuan ko. Pahingi nga dyan, paracetamol. Hindi ka na makabangon. Put your faith in action. Kahit masakit tayo ka, pinagaling na ako ni Lord. Pinagaling na ako ni Lord. Pinagaling na ako ni Lord. Lagnat, umalis ka. Trangkaso, umalis ka. Pinagaling na ako ni Lord. In Jesus' name. Amen? Oh, bago yung number 3, basahin muna natin yung number 1, sabay-sabay. Number 2, command the spirit of sickness to leave your body, then put your faith in action. Okay, punta na tayo sa number 3. Pray. O yan ang wag niyong kakalimutan. Pray without ceasing. Walang katapusang mag-pray. Pray and agree with the Holy Spirit when He highlights a wrong attitude. Yun nga yung sinabi ko kanina, di ba? Pag merong inner voice sa'yo, sundin mo. And number 4, receive from trusted, mature Christian their correction with humility rather than getting defensive. Ito ang problema nga sa atin eh. Kapag kami nag-a-advise, pasok dito, labas dun. Wala din. O kaya naman, napaka-defensive. Ay, hindi. Ganito, kaya ko yan. Ay, hindi naman masama yun. Ina-advisean ka ng maayos. Sana hindi ka na lang humingi ng advice. Pero sabi dyan eh, humingi tayo ng advice. Kaya ka tayo'y nagkakasama-sama. Humingi ng advice. Kasi minsan, ikaw sa dami ng problema mo, nagugulumihanan ka. Punta ka sa isang matured Christian na humingi ka ng advice. But do not get defensive. Huwag ka maging defensive sa mga sinasabi niya. Ay, hindi naman ganyan. Ay, ako nang bahala. Ganyan. Kinausap mo pa, defensive ka naman. 'Di ba? Matigas pa rin pala ulo mo. Sumunod ka. Tama? Amen? O sige, basahin natin yung number 3. Pray and agree with the Holy Spirit when He highlights a wrong attitude. Number 4, receive from trusted, mature Christian their correction with humility rather than getting defensive.
And all in all, ano yung iiwan ko sa inyong beloved thought? In Christ, punishment is finished. Receive His peace and healing. Sabay-sabay tayo. In Christ, punishment is finished. Receive His peace and healing. Palakpakan natin ang Panginoon. So, wag tayong maniwala sa mga misconception. Alam niyo na yung misconception? Mga maling mga paniniwala. Tayo'y manalangin at sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior at gusto nyo na ang pagpapala ng Panginoon ay mapa sa inyo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Ako ay napatawad na Ako'y napatawad sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap po kita Tinatanggap po bilang kita Panginoon bilang at Panginoon tagapagligtas ko. at tagapagligtas. Gabayan niyo po ako, Gabayan niyo banal na Espiritu, banal na sa lahat Espiritu ng aking mga gagawin. sa lahat ng aking gagawin. Salamat po. Salamat. Isinulat niyo na po Sinulat niyo ang na po pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ako na lang po mananalangin. Tayo po ang lahat. Panginoon, maraming pong salamat at naalaman po namin ang katotohanan na hindi na po, Panginoon, kami pinaparusahan at hindi na rin po kami tatanggap ng kasakitan dahil po meron kaming ginawang kapalpakan. Panginoon, salamat, tinapos nyo na po sa krus ng Kalbaryo lahat ng kasalanan namin, pinatawad nyo na. Lahat ng mga sakit ay inyo na pong pinagaling. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kina-cast out namin at nire-rebuke lahat ng sakit na meron kami sa aming katawan sa pangalan ni Jesus. Now, binibigyan ko kayo ng tsansa. I-cast out ninyo sa katawan ninyo ang lahat ng sakit na meron kayo. Cast them out right now in Jesus' name. Pumunta sa pinakamalalim na karagatan right now in Jesus' name. Bukan nyo ang bibig nyo, i-cast it out. Pati ang mga emotional pains ninyo, mga worries ninyo, cast them out in Jesus' name. Kaya sa pangalan ni Jesus, mula ulo hanggang paa, kayo'y malakas, malusog, masigla. Pinagpala ng Panginoon at pinayaman in Jesus' name. Tanggapin ninyo ang kagalingan nagmumula sa Panginoon. Kaya lahat ng sakit, wala kang karapatan sa katawan ng mga beloved in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa lahat ng nagpe-persecute sa amin, sa lahat ng naninira sa amin, at anumang gawa ng kaaway, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo po at proteksyon sa lahat sa amin. Hindi lang po sa amin, kundi pati sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa pag-iingat ninyo. Salamat sa mayamang biyaya ninyo. Kami, Panginoon, ay lalakad at magre-reflect. Mag-arise and shine kami. At makikita ng tao ang glory ninyo sa amin. Maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagawa.